your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Dati akong print ad model ng isang brand beauty soap nung kabataan ko. Kaya nga lang, ay hindi yon nagtagal. Dahil ako ay nabuntis ng boyfriend ko. Nang malaman ng mga magulang ko, ay itinakul nila ako. Simula nun, ay hindi na nila ako kinilalang anak. Ang masakit pa nito, ay iniwan din ako ng boyfriend ko. Nung 6 na buwan na, ang pinagbubuntis ko. Kaya sa tulong ng mga kaibigan ko, ako ay nakapanganak at sinikap buhayin ng aking anak. Kami ay nakatira ngayon dito sa Manila, sa isang maliit na bahay na kung tawagin nila ay barong-barong. Sa liit ng bahay namin, pagpasok mo ng pinto ay sala na agad. Kaunting hakbang ay kusina at kainan. Sa bandang kanan ng kusina ay banyo. Sa bandang kaliwa naman ay kwarto naming mag-ina. Iisa lamang ang kwarto namin dahil nga sa liit ng bahay at sa mahal na din ng upa ngayon. Ngunit kahit maliit lang yon, ay naging masaya kaming dalawa. Nagkaroon ako ng problema. 2 buwan na ang nakakalipas nang mahuli ko ang anak kong naninilip sa banyo habang naliligo ako. Noong una ay hindi ko siya pinagalitan, pero kinausap ko siya tungkol sa ginawa niya na hindi yun mabuting gawain, lalo na at ako ang nanay niya. Nangako naman siya na hindi niya na uulitin, pero makalipas lang ang isang araw, nakita ko siya muli, nakasilip sa butas ng banyo habang naliligo ako. Doon ko na siya pinagalitan at napalo ng sintron. First time ko siyang napalo, kaya nanginig ang kamay ko. Pagkatapos nun, mahal na mahal ko siya, kaya hindi ko siya napapalo kahit nung maliit pa siya. Naging matamlay ang anak ko at hindi pala imig pagkatapos nun. Nag-alala tuloy ako na baka may mangyaring masama sa kanya o kaya'y mawala ang pagmamahal niya sa akin. Kaya isang araw ay kinausap ko siya kung bakit siya matamlay. Hindi siya sumagot nung una hanggang mapilit ko siyang magsalita. Sinabi niyang gusto lang daw niyang makita kung ano ang itsura ng katawan ng isang babae dahil lagi daw pinagkukwentuhan ng mga kaklase niya. Pero hindi siya makasali dahil hindi pa siya nakakakita ng babaeng nakahubad. Tinanong ko siya kung ilang beses na niyang ginawa yon. Hindi na raw niya alam dahil maraming beses na daw siyang naninilip sa akin tuwing naliligo ako at nagbibihis. At pagdulog daw ako, inililis niya ang duster ko para masilip ang aking pangbabang panloob. Hindi ko malaman ang gagawin ko dahil hindi ko alam kung paano ako magre-react. Sinabi kong magpahinga siya at wag na niyang uulitin yon para hindi ako magalit. Sinabi niyang hindi na siya uulit. Lumipas ang mga araw. Tuloy lang ang routine namin sa umaga. Maliligo, magbibihis at papasok sa trabaho. Siya naman ay sa school. Uuwi sa tanghali at ako sa hapon. Pero matamlay pa rin siya tuwing uuwi ako sa hapon. Pagkagaling sa trabaho, pinipilit kong pasayahin siya at ipakita ang pagmamahal ko sa kanya. 2 weeks ago, hindi ako pumasok sa trabaho dahil umuulan. Siya ay pumasok sa school dahil wala namang suspension ng klase. Ako lang ang naiwan, kaya naglinis ako ng buong bahay. Pagkatapos kong malinis ay naligo ako. Mga 9 AM na siguro yon. Pumasok ako sa kwarto para magbihis. Nakatapis lang ako ng towel. Pero dahil medyo napagod ako sa paglilinis, kaya humiga muna ako sa kama at pumikit para mag-relax.
at ilapat sandali ang likod ko. Itinaas ko pa ang mga paa ko sa kama dahil parang namamanhid ito para tuloy akong manganganak sa posisyon ko. Nang idilot ko ang mata ko at tumayo para magbihis, ay nagulat ako dahil nakita ko ang anak ko sa may pinto ng kwarto sa may paanan ko. Titig na titig siya sa akin at nakita kong hinahaplos niya ang kanyang sarili. Mabilis akong nagtakip ng kumot at nagtanong kung bakit siya umuwi, kung kanina pa ba siya doon. Sinabi niyang suspended nga daw ang klase kaya sila pinauwi ng maaga at mga 5 minutes na daw siya doon. Sinabihan ko siyang lumabas muna at magbibihis ako, pero sinabi niyang magbibihis din daw siya at dati daw akong nagbibihis kahit nandun siya sa kwarto. Kaya nagbihis ako nang nakatalikod sa kanya. At kahit nakatalikod ako, alam kong nakatingin siya sa akin para tuloy akong natutunaw na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay pumunta na kami sa kusina para kumain. Tahimik lang ako habang nasa mesa. Siya ang unang nagsalita at nagpasalamat sa ginawa kong pag-intindi sa kanya. At sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Sinabi kong mahal na mahal ko din siya at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Lumipas ang maghapon nang walang kakaibang nangyari, maliban sa paminsan-minsan niyang pagtingin sa laylayan ng duster ko pag nauupo ko sa sala. Nakalimutan ko kasing may ugali pala siyang paninilip. Pag may ginagawa ko tungkol sa aking trabaho, inaayos ko ang pag-upo ko. Pag naisipan kong nakatingin siya, pero alam kong huli na at malamang nakita niya na ang gusto niyang makita. Pagdating ng gabi, nauna akong pumasok sa kwarto dahil nanonood pa siya ng TV. Pero hindi nagtagal ay sumunod na din siya. Dahil nga maliit ang bahay namin, iisa lang ang kwarto at kama na siya naming pinagtutulugang pareho. Magkatabi kaming matulog simula pa nung bata siya. Madaling araw na siguro noon nang maramdaman kong parang umuuga ang kama namin. Nang dumilat ako, nakita ko ang ginagawa niya. Kitang-kita ko na nagpapasaya siya sa kanyang sarili habang nakatingin sa may bandang hita ko. Doon ko lang napansin na nakalilis pala ang damit ko at kitang-kita niya ang aking panloob na pambaba. Medyo maliwanag kasi sa kwarto dahil sa night lamp na nakasanay na naming magbukas magdamag. Nang iayos ko ang damit ko at nakita niyang gising ako, sinabi niya, pwede bang alisin ko ang duster ko para matapos siya dahil hindi daw siya nakatulog kagabi pa. Sa hindi ko malamang dahilan, siguro dahil na rin sa antok ko, sumunod ako at hinubad ang duster. Pumikit na lang ako para hindi ko makita kung ano man ang gagawin niya. Nagulat na lang ako nang maya-maya hinawakan niya ang aking matayog na kayamanan. Napatayo ako at sinabing sobra na siya. Nakita kong nanggilid ang luha sa mga mata niya, parang iiyak. Sinabi kong nakikita na nga niya, bakit kailangan pa niyang hawakan? Hindi siya sumagot at nakatingin lang sa akin. Naawa ako sa itsura niya, para siyang batang inagawa ng candy. Natakot akong mawalan siya ng amor sa akin. Siya na lang ang natatangi kong kayamanan. Kaya humiga ako at sinabing pwede niyang tignan at hawakan pero sandali lang. Tumango siya at nakita kong unti-unting nagbago ang kanyang pinakatatago. Pumikit na lang ako at pinilit tanggapin ang ginagawa niya sa akin.
Aaminin ko sa inyo, pero tinablan ako sa ginawa niya. Dahil na rin siguro sa tagal ng panahon na walang kapartner sa buhay, kaya nang maramdaman kong hinahalikan niya na ako, ay hinayaan ko na lang siya. May kakaibang kuryente akong naramdaman habang ginagawa niya yon. Para tuloy nagbalik sa isipan ko na mga panahong magkasama pa kami ng boyfriend ko. Huli na lang mapansin ko na ang isang kamay niya ay nasa aking iniingatan na. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin hanggang maramdaman ko na narating na nito ang rurok ng kasiyahan. Natulog na lang ako. May araw na nang magising ako, pero wala na sa tabi ang anak ko. Paglabas ko ng kwarto ay may pagkain na sa mesa, sinangag at pritong itlog. Medyo sunog nga lang yung itlog dahil first time niyang magluto. Natawa ako sa ginawa niyang yon. Totoo, first time niyang magluto dahil ako ang laging nag-aasikaso noon. Sabado noon, kaya pareho kaming walang pasok. Buong umaga kaming nagbibiruan at nagtatawanan dahil sa pagluluto niya. Napansin ko ang saya sa kanyang muka at naitanong ko sa sarili ko, dahil kaya sa pangyayaring yun, nung madaling araw, pagkatapos namin mag-almusal, ay naglinis na ako ng bahay. Nagulat ako dahil tumulong siya sa paglilinis. Kadalasan, lumalabas siya agad para mag-basketball. Natuwa naman ako at nasabi ko sa sarili ko na malaki na talaga ang nagagawa ng pag-unawa ng magulang sa anak. Iniisip ko din na kung hindi ko siya pinagbigyan kagabi, ganito siya kaya ngayon. Habang naglilinis kami, ay patingin-tingin siya sa akin, lalo na pag yumuyuko ako. Alam kong nasisilipan niya ako, pero hindi ko na yon pinansin. Pagkatapos maglinis, ay naghanda na ako ng pananghalian namin. Masaya kaming nananghalian ng anak ko ng araw na yon. Wala akong napansing lungkot sa kanya, hindi tulad nung dati. Kapansin-pansin ng sipag at pag-aalala niya sa akin na ikinatuwa ko naman. Pagkatapos noon, ay nanood siya ng TV at nagugas naman ako ng plato. Nakaramdam ako ng pananakit ng likod dahil na rin siguro sa dami ng gawain, kaya ipinasya kong magpahinga matapos maghugas. Nakahiga ako sa kama at medyo inaantok nang pumasok ang aking anak at tinanong kung may masakit daw ba sa akin dahil hindi ako kadalasang natutulog sa tanghali, liban na lang kung ako ay may sakit. Sinabi kong walang anuman ito at medyo masakit lang ang likod ko dahil sa mga gawain kanina. Wag daw ako mag-alala at siya na ang bahala. Pagbalik niya ay may dala na siyang baby oil. Sinabihan niya akong dumapa at mamasahihin niya raw ako sa likod. Dumapa ako at sinabing dahan-dahan lang at medyo masakit talaga, lalo na sa may bandang balikat. Mga ilang sandali ang lumipas. Nagtataka ako kung bakit hindi siya kumikilos. Nagtanong ako at sinabi niyang, paano ko lalagyan ng baby oil yung damit nyo kung nakadamit kayo? Naisip ko, oo nga naman, hindi ko rin napansin yun. Kung makita man niya ako nakahubad, dahil nakita niya na rin naman na ang buo kong katawan. Pagkaalis ko ng duster, dumapa uli ako, pero nakapangbabang panloob ako. Agad siyang tumabi at umupo sa gilid. Sa bandang kaliwa ko, niligyan niya ng baby oil ang likod ko at sinimula ng masahe. Unang hagod pa lamang niya, nakaramdam na ako ng ginhawa. Sa tinagal-tagal ng panahon, ay ngayon lang ako na masahe sa likod ko. Nagsimula sa balikat
hanggang sa bewang ko ang hagod ng kamay niya. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong kung saan at paano niya natutunan yun. Sinabi niyang wag na daw akong magtanong. Ang mahalaga ay maalis ang sakit na nararamdaman ko. Kaya tumahimik na lang ako at inirelax ang sarili ko. Kapag nagagawi ang kamay niya sa may tagiliran ko, inaabot niya ang gilid ng aking matayog na kayamanan. Kaya medyo napapahinga ko ng malalim. Pero hindi ko yon ipinapahalata sa kanya. May mga pagkakataon na nagtatagal ang hagod niya doon sa gilid na yon at idinidiin ng kaunti ang masahe niya. Nang dumako sa bewang ko ang mga kamay niya, doon ako nakaramdam ng talagang ginhawa. Kay saya sa pakiramdam, parang profesional. Nang nasa balakang ko na ang pagmamasahe niya, sinubukan niyang ibaba dahan-dahan, pero pinigilan ko siya at sinabi kong sa may hita papunta sa paa ang masahihin niya. Agad naman siyang sumunod at lumipat sa pwesto ng tapat ng hita ko. Dahan-dahan, pero may diin ang hagod ng kamay niya mula sa hita ko pababa sa binti hanggang sa paa. Paulit-ulit na ganon, halinhinan sa magkabilang legs ko. Kahit nakapikit, alam kong nakatitig siya sa pang-upo ko. Pansin ko ang paghinga niya ng malalim, lalo na pag ang kamay niya malapit sa hangganan ng aking pangbabang panloob ko. Para naman akong kinukuryente pag tinatamaan ng daliri niya ang aking iniingatan. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yon o hindi, kaya inipit ko ng kaunti para hindi niya tamaan. Napansin niya siguro, kaya bumaba siya sa binti ko hanggang sa paa. Nang matapos siya sa pako, nagtanong siya kung gusto ko ring masahihin ng pang-upo ko. Pumayag ako sa pag-aalalang baka sumama ang loob niya pag hindi ko siya pinayagan, pero sinabi kong wag niyang alisin ang kapirasong saplot ko. Pinakiramdaman ko siya. Nung una, haplos lang, pero pag may pagkakataon, medyo iba na ang kanyang ginagawa. Hindi ako kumikilos dahil inaabangan ko ang susunod niyang gagawin. Sa tingin ko, parang nagdadalawang isip siya. Dahil hindi nagtagal, sinabi niyang tapos na at matulog na raw muna ako para makapagpahinga. Lumabas na siya ng kwarto at ako naman nagbihis para matulog. Bago ako mahiga, tinignan ko muna siya kung nasa sala nga ba at nanonood ng TV. Baka kasi umalis siya nang di ko alam at naiwang nakabukas ang bahay. Pagsilip ko ng pinto, natigilan ako dahil nakita ko siyang nakahiga sa sopa at nagpapasaya sa kanyang sarili. Bumalik ako sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto para hindi siya maistorbo. Pagkahiga ko, napangiti ako at nasabi kong binata na ang anak ko. Nakatulog ako na nakangiti ng hapong iyon.